Okay, mga kababayan. Okay. So, update. Oh, hi. Ayan, dami na pala ninyo. So, okay naman si Agent Morales na iparating sa atin. Ito, basahin ko lang kung ano ang kanyang kondisyon. Alright. Okay, para sa pagkalma ng lahat. Hi, Ga. Good morning, Ga. Sandra Dombo, how are you? Ang ganda ng araw dito sa Pacific Ocean. So, anyway, mga palangga, sabi sa atin para makalma ang mga sumusuporta kay Agent Morales at para na rin sa iyo, Miss Maharlika, around 4 p.m. update po dito sa update po sa kanya ay 4 p.m. Okay? Okay naman siya. Okay naman siya at maganda yung treatment sa kanya. Yung mga security and since naniniwala sa kanyang advocacy. Okay? Naniniwala sa kanyang pinaglalaban. So definitely, good news yun at magandang balita dahil naniniwala sa kanya yung mga security kasi pag hindi naniniwala sa iyo yung mga taga-Senate, yung nagbabantay sa iyo, baka I'm not saying, passively, baka gapangin na naman ni Lisa Tanas or ni Liza Ahas. Huwag kayo masyadong malungkot kasi yung mga nangyayari sa Senate, although nakakagigil talaga like ako, naging gigil ako ng bonggang-bongga. Pero kailangan kasi natin ipakita yung emotion natin dahil hindi naman tayo robot. Hindi naman tayo katulad ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, na nagpapanggap na kunyari they're okay lang, pangiti-ngiti pag sinabi mo bangag, pero ang totoo, sikreto ang bunal. Ang ibig sabihin, pwedeng manggurgur o magpagburgur o mag-bribe at mag-utos ng kasamaan. Ano yung mga comment niya? Na-release na si JM? So nagsabi, para naman kakarating ko na lang, that's good news. Pero I don't think so. So, Arlene Marquez, may maisog rally sa Tacloban, May 24, 25. Yeah, 25, I think, alam ko yan. So, mga kababayan, ulitin natin na ipinakita ng demonyo, lahat na name it, lahat ng kasamaan, addictus, bangag sa gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na talagang tinalo pa yung martial law nung panahon ng tatay niya. Kasi yung martial law nung panahon ng tatay niya, nung panahon na yan, walang social media eh. At ano yung tubig? Ayan, nasa gitna tayo. Okay. So ngayon, nung panahon ng kanyang tatay ay walang social media. Ngayon, harap-harapan ng nakikita ng taong bayan real time through cellphone. Pero balahura, balasubas. Sabi ko nga, nilagpasan nila ang demonyo. Nakalabas na? Fake news daw, sabi ni Salty ko. No, kasi kaka-receive ko lang. Sa akin hindi sa akin yung una, pero wala. Fake news yun. Fake news. Kasi kaka-receive ko lang ng balita. Ang importante, siya doon, safe siya. At tough naman yun eh. At ayon sa ating mga nakuhang information, joyful pa rin si JM, Chantal Morales, kasi nakita ng taong bayan na yung pagmamalupit o pagsa-silence sa kanya at sa ating lahat. So I'm looking forward sila Joey at ang iba pang mga sumusuporta, Joey, si Sas, at ang iba pang mga sumusuporta kay JM at yung mga vlogger, yung mga maisog dyan sa Pilipinas, no? Mga maisog sa Pilipinas, ng mga vloggers ay sumuport sila dun sa Senate.
Sorry for my voice. Bedroom voice tayo ngayon. Kasi baka magulat yung mga audience ko at magwala ako dito. But again, mga kababayan, eto lang yan. Lahat ng ito ay merong purpose. Para na-uncover na natin, para galitin ng Jotang Ginimes na gobyernong ito ang taong bayan, ang mga kaparian, ang mga kapulisan, ang lahat ng Pilipino. Ito po ay adya, sabi ko nga, adya ng Diyos sa lahat ng naniniwala na mayroong gumagalaw. May supreme being na gumagalaw na nag-guide sa atin. Sabi ko nga 6 hours ago, bagamat tayo ay sugatan ngayon at humaharap sa mga pasakit o pang-aapi ng mga yawang mga bangag na ito, diba? Ang bukas ay nagbabadya ng tagumpay. You have to believe that na tayo ang magtatagumpay. Hindi yung mga adik, hindi yung mga bangag, mga smuggler, mga kidnapper. Okay? Sabi ko pa, ang kasalukuyan pagmamalupit ng mga Jotang Ginimes ng mga adictos benedictos ay pansamantalang hamon lamang. Ito yung way o daan patungo sa tagumpay. Kasi kailangan makita ng taong bayan, lalo silang mahubaran. Diba? Yung pag-suppress, silence, pag-cancel nila, ito yung magti-trigger sa taong bayan. Kaya nga sabi ko mga palangga, lalong lalakas ang ating power dahil sa tawag dito sa kanilang ginagawa. Sabi ni Raymond Ramos, I heard na pag magre-recess, there's no need for them to be detained. Raymond, okay, we'll confirm that. Kasi nasa gitna ako ng karagatan ngayon, nagliliwaliw. And it's gonna be more days to come. Nasa gitna tayo ng karagatan. So, tignan natin. Totoo po kaya, Totoo po kaya yung kay ex-Senate President? Ang alin po? Sabi ni Summit 75, ang government dyan sa atin ay i-mute muna natin kasi may announce. May announcement lang palangga, wait lang. Alright, so may announcement lang. Okay, tapos na yung announcement. Maingay kasi. Okay, so ngayon balik tayo. So yun na nga mga palangga. Ang daw?
Okay. So, eto na nga, di ba nagkaroon ng pag-resign si Mig Zubiri at naka-ready na nga na nanumpa si Chis Escudero. Lahat talaga planado. Lahat planado ito. At ito ay based on sa statement na ni Mig Zubiri ay talagang mayroon daw malakas na power o mataas. Mas, hindi naman tayo, talaga sino pa ba ang mataas sa Senate President? So, hindi man niya sabihin diretso, pero ang nasa likod lahat ng pag-reshuffle, pagtanggal sa kanya, not actually reshuffle, pag-resign niya, at vote out sa kanya as a Senate President ay impluwensya ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Ano? Okay, mamaya natin i-confirm yung mga nagko-comment. Hindi ko alam kasi nasa gitna ako ng karagatan. So, hindi ko pa alam ang mga pinagtatanong mo yung ngayon. Ito, mga kababayan, lahat yan si Lisa. Ito yung pinakamalungkot na moment. Lahat yan si Marcos Jr. ang may kagagawan nung pag-vote out o pag-sipa o pagtanggal kay Mig Zubiri. Actually, bigla ako naawa sa kanya. In fairness sa kanya, nung third hearing, di ba nag-statement siya dun sa PIDEA Leaks na siya ay nagagalit sa kanya yung both BDS at ang Malacanang at ang mga BBM supporters. So may pressure sa kanya. Alam mo, eto lang ang point ko. Dito natin makikita na even ang mga senators natin ay nasisindak sa presidente at kay Liza Tanas. Kung mismo si Zubiri ay may takot, hindi nga niya mapangalanan kung sino yung highest personalities o pinakamataas o pinaka-powerful. Sino pa ba pinaka-powerful sa Pilipinas? Kundi yung mga bangag. So yan yung sad moment ng Pilipinas. At ang pinaka-sad moment, ito naman palang si Senator Bato at si Senator Bongo, lahat ng PDP laban na pambato, okay, ay bumoto sa kanya para matanggal siya. Yun yung pagtatraidor din, ano? Pagtatraidor sa kay Mig Zubiri, dahil sabi ni Mig Zubiri, ang reason yata na kung tama yung pagkaalala ko sa kanyang sinabi, na yung reason kung bakit pinagkaisahan siya or may puwersang magtanggal sa kanya dahil dito sa PIDEA Leaks na to at pagbayad niya na magkaroon ng hearing at dun sa charter change nga nung January pa. Although may vlog tayo dyan kasi ayaw nga niya yung charter change, di ba? Dahil ito nga ay initiated again ng Malacanang at nitong ni Tambaloslos. Balikan natin nung January of 2023. 2023, not this year. Nung time na in-expose natin si Michael Ma na business partner ng bangag na gobyernong ito, nag-meeting o miniting ni Bangag Jr. We'll see kung nandito yung andito yung picture. Tignan natin kung nandito pa yung picture para nyo. Maalala ninyo. Yung legislative, here, nandito. Remember that, mga palangga? That was 2023, no? Matawag si, Baby Dal. Sagutin mo muna. So that was 2023. President Ferdinand Marcos Jr. met House Speaker Ferdinand Romualdez Marcos on Miguel Zubiri, March 27 to catch up on the administration legislative agenda and plans for 2023. Alam mo, yan yung time na yan, nung putok na putok o in-expose ko ang business partner ni Lisa at ni Marcos Jr. na si Michael Ma na smuggler. So, miniting niya si Zubiri at saka si Tambaloslos. Ang sa akin naman, no, Senator Migs, naawa ako sa iyo na even si Senator Bongo, I don't know kung ano yung relationship niyo, but particularly kay Senator Bato, ay binoto ka para matanggal ka sa iyong presidency sa Senate.
Total, sabi mo, naninindigan ka eh. Naninindigan ka sa tama. Kaya, nag-press con ka eh. Bakit hindi mo sabihin sa taong bayan kung paano ka pinigilan ni Marcos Jr. na hindi magkaroon ng Senate hearing sa smuggling na kinasasangkutan ng asawa niya ni Martin Araneta ng pamilyang Bangag. Once and for all, para lalo kang mahalin ng taong bayan. Ano bang kinatatakot mo sa isang bangag? Alam mo kasi ang nakikita ko sa inyo, I'm sorry, pero lahat kayo walang balls. Takot kayo lahat. I wish pwede kong bigyan ng bonggang-bonggang diin right now. It just so happen na sa public ako. Takot kayo. Kung takot ang dating Senate President, kung si Senator Bato ay nag-traitor sa'yo dahil natakot kay Lisa, okay, itong mga senador na sumusuporta kay Pangulong Duterte, si Senator Bongo, ay sila Padilla, sila Tolentino, kung sino pa man, ay nagpakita ng kaduwagan. Even though nag-speak out ka, Senate President or Nick Zubiri, nag-speak out ka na mayroong mas powerful forces na nagpatanggal sa'yo. I think hindi yan katapangan. Kasi if you are really brave enough to speak up, to speak out, to tell the whole world kung sino, i-point mo, i-ano mo na. Sabihin mo na yung pangalan, sabihin mo yung, wag na yung buwakan ng ina, ako na lang yung buwakan ng kinang mga adik sa Malacanang. Yung mga jutang ginimes na mga smuggler at kidnapper, sila ang dahilan kung bakit ako tinanggal sa presidency, kasi dahil dito sa pinayagan ko si Bato na mag-initiate o mag-open ng hearing sa PIDEA leaks. Yan yung matapang. Kung si Zubiri ay takot na mapangalanan, definitely takot siya. Yeah, definitely lahat takot. Kasi kung ang tunay na matapang, alam mo kung sinong nagtitext sa'yo, alam mo kung sinong forces, sinong mga kapangyarihan, sino ba makapangyarihan sa Senate President? Di ba mga bangag? So, nakakaawa, pero nakakaawa yung pressure, gano'n. Kasi ako, joke akong Janina, I don't like that pressure. Diba? Independent nga kayo, diba? Kaya nga may 3 branches of government. Bakit kayo nagpapasindak sa tangang ina talaga eh? Gigigil na naman ako, magang-maga. Wala na ba ibang lapang doon? Okay, anyway, mga palanda. So ngayon, ito, mga kababayan. What a nice weather, ha? What a nice weather. Pero teka muna. Sino-sino yung mga nag-vote out sa kanya? Okay, tignan natin. Although yung committee pala ni Bato na sa Pulboronic, ano? Siya pa rin ang handle. Pero tignan natin. Okay. Ayun. Ang bumoto para matsugi si Zubiri, o magka-rhyme yun, matsugi si Zubiri, si Escudero, Estrada, Revilla, 2 Kayetanong magkapatid na sobrang wala na pinagsasabi sa mga Marcos na yan. Si Po, si Lagarda, Cynthia Villar, si Amy Marcos, Tolentino, Tulfo, Lapid, and Go. Ang kasama nga si Bato dyan. Kung may nakalimutan ako, idagdag nyo lang. So, walang kwenta yung ating walang kwenta na ang gobyerno natin. Kaya dapat i-abolish na silang lahat. Imagine mo si President, ginigipit, ginagamitan ng pagigipit ng Malacanang. Hindi niya may pagtanggol yung sarili niya. Hindi niya mapangalanan na isang Adictus Benedictus Bangag ang sa kanya, nagpatanggal dahil nga ditanggal sa pwesto dahil pinapayagan niyang na-expose, pinapayagan niyang mag-hearing yung tungkol sa PIDEA leaks dahil gustong malaman ng taong bayan na si Marcos Jr. noong March 11 ay talagang dapat i-re-rate na. So, saan kayo pupulutin mga kababayan?
Okay? Saan pupulutin ng Pilipino? Baka scripted lang yung, ano daw? I mean, binabagag at katang-isip lang kayo ni BBM. So, sabi, mga kababayan, sa kayo pupulutin, duwag silang lahat. Tayo lang lumalaban sa mga chutang ginemis na ito. Sabi nga ni Zubiri, okay, sabi dito na double, parang na double dead daw siya, dumbfounded daw siya, devastated siya nung nalaman niya na si Bato ay denote out siya. I don't know, pero politics is really super duper dirty. At kaya mo ibenta ang kaluluwa mo, ang kipay mo sa ngalan ng nila, sa ang mga naptalin balls nila, sa ngalan ng power at money. So this government is not for the truth, it's not for the Filipino, it's for power and money. Kung sila ay nakikita mo harap-harapan, wala silang pakialam. Imagine nyo, nagpapakahirap kayo mga taxpayers, nakababayad. Ang Malacanang, nagpa-party lang sila. Kung gusto nilang sumingot ng pulburon every night, sumisingot sila. Kung gusto nilang mag-treat, tatanggalin ka sa presidency, sa Senate o sa mga committee chairmanship mo sa Senate o kung sa congressman, tatanggalin ka nila. So, they're not there for the Filipino people. Nandyan sila para pag mag-trip at maging makapangyarihan para gamitin ang kapangyarihan niyan para ubusin ang inyong dugo. Imagine nyo, yung si Kumar, yung James Kumar, nagdrama-drama, nagsorry pa si Senator Bato, nagdrama-drama si Kumar na nasa hospital. Tapos upon checking, yung kanyang robe, hospital robe, it's not from hospital. It's from the hotel robe. Nagdrama-drama na kunyari, saan ka nakakita ng nagkaroon ng heart attack? Tapos nakakapag-emote pa ng ganon. Yan ay pag-iinsulto at pagmamaliit sa utak ng taong bayan o sa kaisipan ng taong bayan. Pero, huwag kayong magwawalan ng pag-asa. Even though minsan nakakapanglumo, sabi ko nga, ito ay ginagamit lang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para makita ninyo at makapag-isip kayong lahat. Pumarap kayo sa salamin, kausapin niyo mga sarili ninyo, kausapin niyo yung Diyos, kung may pinaniwalaan kayong Diyos, kung tama pa ba ang landas na tinatakak ninyo sa Pilipinas. Hindi naman, yung mga nagtatanong, ano gagawin natin nakulong si Muras? Hindi naman siya makukulong dyan forever. Okay? Huwag kayo nagpapaniwala sa mga vlogger na mga basura. Yung akala mo kakampi para sa bayan, pero mga basura. Mataas, in high spirit, si Agent Morales. And we will win this fight. Hindi mananaig ang mga bangag kung hindi nyo sila hahayaan. The power is in your hands, sabi nga. Ngayon, kung magpapaniwala lang kayo sa mga basura, talo kayo. Know what I mean? Si Junggoy? Si Jingay? Nakita niyo naman bully talaga. So, ayan yun, bully. Sabi ko nga, ang intention niya dyan para i-cite in contempt talaga si Morales. Pinag-usapan na nila yun. Nila ahas. Nakita ninyo nung pag-change ng presidency? Pakain na ba sila? Papuntahin mo na dito. Janakis. Alam mo, doon makikita ang issue PDS, puro PDS, inasagot na ngayon at saka ayaw nilang, well, I believe
minanipula ng PIDEA yung PDS na yon, yung personal data sheet na yon. Sabi ko nga, at yun ay irrelevant. Again, irrelevant. The purpose of that PDS, kasi wala na silang makita na pwedeng i-cite in contempt si Morales. Kaya gumawa si Jinggoy o Jingay ng fabricated o yung Xerox copy na sinasabi niya. Ayaw nilang ilabas yung original kasi yung mga PDS, personal data sheet na yan since 2000, kailan yun? 2003? 2003 pa ba yun? Kung tama yung memory ko. Hindi mo lahat matatandaan din talaga kung ano yung mga sinulat po doon sa personal data sheet. But again, sabi nga ni Attorney Badong, hindi niya ilalagay na no doon sa question na kung na-charge pa siya o may kaso siya. Kasi meron and acquitted siya or dismissed siya. So yun ay gawa-gawa ni Jingay. Ikaw, Jingay, nagkamali pala ako doon sa kanyang boylet. Hindi daw from LA, taga San Francisco. Wala naman akong pakialam kahit tumuwad si Jinggoy. Kahit magpasok siya ng pototoy ng kabayo sa sa niya iba papasok. Sa wetbox niya. I really don't care. Personal yan. Pero, inataka niya ng personal si Agent Morales, di sasabihin na natin yung mga sinabi sa atin ng mga taga-San Juan na nung nakulong siya, dalawang artista daw ang na boylet ang bumibisita sa kanya. At meron pa nga pangalanan ko ba? At meron pa siyang okay, sige, ganito natin bigyan natin ito. Kami message na sa akin. Meron pa siyang gustong tsorbahin, nag-hank na hank, gwapong-gwapo, ang pangalan Wendell. Pero, Jinggoy, hindi ka daw pinansin dahil hindi siya pumapatol sa katulad mong ganin na sa Ilonggo? Patakal. Ano ba yun yung majobang? Patakal. Basta, hindi ko maisip yung Ilonggo word, pero anyway, yun, si Jinggoy. Doon naman sila papunta yun. Doon. Yung siya po mo, doon. Doon na lang sila. Oy, huwag magsalita. Doon kayo. Dali mo yung Junakis mo doon. Doon kayo, lumayo kayo ng landas. Oo nga. Kasi nagdadadakdak ako. Dali mo yung Junakis mo doon. Ako, breakfast time na kasi mga palangga. Butakal pala, sabi ni Violeta Dalamon. Butakal, gali. Butakal. Ang patakal sa Ilonggo, yung pakangak. Patakal. Magjijinga yan dito Ma'am, pogi-pogi ni palangga. Ganda ng outfit today. Anyway, si Sky Girl patakal. Butakay sa Bisaya. Okay, mga kababayan. Hi, Jiminishi. Okay. Sabi ko nga, wala naman din talaga tayong pakialam kung ano yung preference ng tao. Ako, pokling din ako Pero yung magmamalinis ka, Jinggoy, yung PDS ni Morales, sinasabi mo, dishonesty, pero gawa-gawa mo, umarap ka sa salamin ng mga butakal at tanungin mo ang sarili mo kung paano kang tumuwad-tuwad at hindi bagay sa yung tumuwad actually. Mambuisit na nga lang tayo. Diba? Iyo, kadiri, no? Najijiyak ka. Ano mo na doon? Gerald. Basta Gerald at saka bakit si Cheese Darna? Si Cheese Darna din yan. Di ba nagpakilay nga? So mga palaga, huwag kayong malungkot. Part lamang ito ng ating pagsubok. But again, sabi ko nga, mas lahat tayong malakas. Ito si Jinggoy, ang kapal na mukha, no? Alam mo, hindi sa'yo bagay maging pokla. Bagay sa'yo sa dun sa Lamawan. Wala na naman tayong problema. Kasi ako, sabi ko nga, marami ako mga
mga kamag-anak na jokeling eh. Walang masama doon. Ang problema kasi mga palangga, na akala mo siya yung pinakamalinis na nilalang sa buong mundo at yung PDS na yung ginamit niya para makontem sa Morales, pero siya, binibili niya ng Bentley ayon sa ating source. Ayon sa ating source, galing sa Kabanambayan at pag pumupunta sa San Francisco, kasino siya ng kasino gamit ang pera ng bayan. Alam niyo, yan lang ang nilalatag sa inyo. Ganitong klaseng mga senador, mga kongresista. Kaya kawawa talaga kayo sa Pilipinas. Magiging forever kayong OFW. Nauuwi na lang kayo sa nakakauwi na kayo sa Pilipinas kapag hindi nyo na kayang magtrabaho. See the years na nasayang dahil ang pera ninyo, ang taxpayers' money ay binibili lamang ng Bentley, ng mga Hermes doon sa Paris. Ngayon, tignan mo ang bagong Senate President. Diba, si Kilay, ilan kaya ang mga Hermes na naman nabibilhin gamit ang pera ng Kapanambayan? Magtataka kayo habang nagsi-Senate hearing, ready si Bato-Bato, si Puso Bato-Bato na nandoon nakasumpa. So, ito ay well orchestrated pa na talagang planado ito. Kaya kaluoy kayo. Kawawa talaga kayo. Si Jingay. Alam mo, masama maging bading. Ako, bakli nga din ako. Yung anak ko nga, bading. Lahat kami magpamilya, bading. Yeah. Lahat kami bakling. Wala namang problema. Kaso si Jinggoy, hindi bagay sa kanyang iyo. Imaginein mo, kadiri umagang-umaga kumakain pa naman ako. Imagine mo, isang butakal tumutuwad-tuwad kay Gerard. Kadiri, sino ba yung Gerard na yun? I'm not sure kung Gerard or Gerald. Gerard or Gerald. Yeah, si Jinggoy ay content. Kadiri pinag-usapan natin. Pero again, we will fight. Wala daw alam si Gerald. May Gerald pala dito. Sabi ni Gerald, wala daw siyang alam. Is it Gerald Napoles? Okay lang yan palangga na ganyan yung maramdaman natin lahat na nagalit. Pero again, papunta na tayo doon. Abangan nyo yung mga susunod na expose at mga darin. Doon sa mga nangungulit-ngulit at yung mga ang tawag doon, yung mga nagme-message sa akin. Just wait and see. Okay? Wait and see. Huwag kayong panghinaan. At yeah. Okay, so tignan natin, baka may bagong message. Okay? May nag-message si Puting Ahas. Okay, ganito. Breaking news. Subukan nating makapanayam ang anak ni Agent Morales. Mahingi tayo ng update sa kanya. Pero later na lang siguro pag nasa, ngayon kasi breakfast naman eh. Kahit nandito po ako, naglalayag ako ng bonggang-bongga, bibigyan ko kayo ng update kung ano ang nangyayari. At ganun pa man, huwag kayong nagpapaniwala sa mga botakal o yung mga vloggers na basura na akala mo kakampi ng bayan o kakampi natin. You are smart enough, mga palangga. You can feel, you can assess kung ano yung intention nila to destroy or sirain si Agent Morales. Dumating na tayo sa point na to. Malapit na. Tapos ngayon pa kayo magpapaniwala sa mga yan. Inggit lang yung mga yan. Ganun na lang. Isang word lang. Jinggit.
Okay? Kasi walang nagtitiwala. Guys, you stay here. So, okay. Doon kayo, yan. Diyan kayo. Huwag kayong makalit. Makikita kayo sa sa stage. Doon. Sheng, lagyan mo nga ito ng konting kape. Ay, mainit doon, no? Kalahati lang kung punuin, ha? Huwag mo nalagyan ng sugar. Ang dami nyo, ah. Grabe yung lapang nyo. Parang bibitayin na kayo bukas, ah. Kunin mo nga yan. Papakita ko na. Kunin mo. Sige na, kunin mo muna. Sige na, kunin mo. Sige, solo mo, eh. Kunin mo na. Papakita ko na. Ganito yung kainan. No, hindi yan. Yun kasi. Sige na, please. Nag-resist pa to, eh. Marga M. May vlogger na bitter, hindi makamove on. You know what? Sabi ko nga palangga, matalino kayo. Kaya ko sinasabi to, yung mga kasama ko, ito yung pagkain. Pagkarang bukas bibitayin. Parang huling kain na lang. Nakita niyo ito yung mga pagkain dito. Nakakaloka. Ano yan? Punta ka doon. Yung junakis mo doon. Doon na lang kaya. Pakainin mo ng itlog. Ang social naman ng junakis, makakain na nilagang itlog dito pa. Sabi ko sa Japo ko, nakain lang ng itlog dito pa sa Pacific Ocean. Pwede naman kumain ng itlog sa bahay. $1 lang. Anyway. Sabi ni Subili, kaya siya pinayagan niya mag-get ng pediatrics. Just nga pag narito lang. Ano ba mga tikas? Kasi hindi ako makasigaw ng bonggang-bongga. Mag-ano lang tayo, mang-operate tayo. Si Bato umiyak? Hindi ko alam kung ano strategy ni Bato. Pero overall, lahat doon ng mga senador, lahat sila, including Zubiri, duwag. Duwag sila lahat. Lahat kayo duwag. Putang ina. Takot kayo kay Marcos. Lahat po doon duwag. Yun ang malinaw na ano natin. Napatunayan natin na sila ay mga duwag. Walang mga bayag lahat. Kaya, Bentley sa Amerika yata yung binigyan na sa San Francisco kung tama. Oo, yung binigyan ng Bentley ni Jinggoy, according to my source from San Juan, na kapitbahay niya, charing, ay binigyan niya ng Bentley yung taga dito sa San Francisco. Di ba? Okay lang sana kumpera niya. I-compare ninyo. Imagine nyo, kayo hindi makabili ng bigas sa mga grocery, pero yung mga jowa, naka-Bentley. At recently, nagdrama-drama na naman tong Bangag Junior na may available na raw na 29 pesos per kilong bigas. Walang 29 pesos from NFA. Dito. Ha? Ba't sabi ko sa'yo, kalahati lang, matiga din ang ulo mo eh. Napalo-palo ka sa akon eh. Sabi ko, parang gusto ko lunurin ng kape, nakakaloka. I mean, just so sad, darling. Napakalungkot. Si Amy Marcos tunay na Marcos. Lacson daw tatay niyan, si Arsenio Lacson. Oo nga. Pa-DNA natin siya para malaman natin. Alam mo, di ba, yung kapatid niya magpa-pulburon test, siya magpa-DNA. Di ba? Ang daming issue, pero more on, huwag na tayo pumunta dyan talaga, irrelevant yan ngayon. Whether Lacson siya or whatever, ang usapan dito, kung paano natin makartag si Bangag. Okay? Lahat bumoto, nakapanlumo kay, yung bumoto kay, kay Superior. Well, the whole act, lahat ng actualization nila, lahat ng acting nila doon, nakakapanglumo talaga. Kasi takot sila sa isang Bangag, tayo lang ang hindi takot. Hindi ko napanood, anong iniyak-iyak ni Bato, sabi ni Palangga. Anong iniyak-iyak? Wag na yung kay Amy. Wag na yung kung sinong tatay niya. Hindi na importante ngayon yung kung sinong tatay niya. Ang importante ngayon kung paano natin mabasag ang mga Bangag. Matagal magorgor ni Lisa Tanas, sabi ni Jimmy Nishi. Nag-serve na nga ako sa kanila. Tama. Katama ka kung totoong equal ang kapangyarihan.
executive, legislative, and judicial. Wala nang equal na kapangyarihan. Tiyan mo takot yung mga senador nyo. Sino kay I mean mga palangga, yung mga negosyante, the reason why nakaka-survive sila kasi nagkikis-as sila sa gobyerno. Nagbabayad sila, nagbabribe sila. Kaya sabi ko, how much more ikaw na ordinaryong citizen? Wala nang alam mo kung pwede nga lang kayo lumabas na lahat sa Pilipinas, kung meron kayong lilipatan, you will do that, di ba? It's sad to say na sabihin na maganda ang Pilipinas, mahal natin ang Pilipinas, napakaganda, tayo ay mga people-friendly, tayo ay mga warm people in the whole wide world. Minamahal tayo ng iba't ibang lahi, which is now right here, dito sa Cruz, ang daming mga Pilipino, magagaling, pero hanggang doon lang yung recognition natin. Hindi ba pwedeng maranasan natin o ma-feel, ma-enjoy natin yung pagiging mabait, pagiging world class natin sa sariling bayan. Hindi enough yung nandito, oh, you guys Filipino ay ganito, ganyan, you're good people, you're smart people, proud to be chuchu. Hindi nakakain yung mga ganyang papuri. Mas maganda yan kung mismo sa loob ng bayan mo, talagang proud ka kasi hindi mga traitor ang gobyerno nagpapagalaw sa Pilipinas. Pero salang kayo sa gira, di ba? Salang kayo ni Kuting. Kaya sabi ko mga sir, mga ma'am, I think hindi kailangan ko sabihin sa inyo na gumising kayo Kasi matatalino naman kayo Yeah. Matatalino naman kayo ng bonggang-bongga. Nakikita nyo naman na Kongreso, Senado, mga duwag, even sa judicial, duwag ang nagpapatakbo bangag. Tapos wala kayong gagawin, di ba? Wala kayong gagawin ng